I will not hesitate. My orders are sa pulis pati military, pati mga barangay, na pagka ginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Isa lang yan sa mga bili ni Pangulong Duterte tuwing kakausapin niya ang mga pulis. Mga katagang malaking impluwensya sa mga pulis at militar dahil nanggaling mismo sa bibig ng kanilang Commander-in-Chief. Bagay na lumikha ng samot-saring reaksyon sa social media. Pero kagabi, matapos mapanood ang video ng pagpatay ni Police Senior Master Sergeant Jonel Noesca sa mag-inang Sonia at Frank Gregorio, ganito na ang pahayag ng Pangulo. Isa lang itong klaseng pulis na to. May sakit ito sa utak, tupak. And I'm just wondering why he was able to nakalusot sa neuro. May tupak talaga ang Kaya ang utos niya sa Philippine National Police, tiyaking hindi makakalabas ng kulungan si Noesca, lalo't matibay ang ebidensya laban sa kanya. And I don't think that you can escape the rigors of justice because nakuha sa TV, pati ako napanganga. Kawala-walang kwenta. Kasi that's unfair and brutal masyado. Dagdag pa ng Pangulo, ang pahayag niya tungkol sa pagdepensa ng mga pulis sa kanilang sarili ay hindi katumbas ng permiso para lumabag sila sa batas na kanilang sinumpaang ipatutupad at pangangalagaan. Hindi naman yung pulis ang na-COVID ang buang. Pakainin ninyo ng COVID yung na yun. Ako ulitin ko, mahal ko ang sundalo pati pulis. Alam mo bakit? Buhay ang tinataya nila. At ang sundalo pati pulis, ginagawa lang natin ng boy. Parang houseboy. Pero di kinagat ni Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite ang pahayag ng Pangulo. Tingin niya, may impluwensya ang Pangulo sa aksyon ng mga pulis. We hear so much double-speak. Sasabihin on one hand, ni Pangulong Duterte, kill 1,000, walang makukulong na pulis o militar o sundalo. Nagbigay ka ng enabler ka ng ganung attitude at ganung paniniwala na you can go scot-free even if you commit a crime, no? Basta't pulis at militar ka. Hati naman ang opinyon ng publiko ukol dito. Naka-apekto talaga yun. Parang lumakas kasi yung loob ng mga pulis eh. Lalo na rin, tinasan yung mga benepisyo nila. Alam naman natin si Presidente, pag sinabi niyang ganun, yung kailangan nasa tama ang pulis. Para naman kay dating Defense Secretary Orly Mercado, nakakadagdag sa kultura ng karahasan ang paghawak ng armas. Kaya dapat tiyaking nasasala ng husto ang mga miyembro ng PNP. Ang importante talaga, when you hire people that are going to be given power and can use arms, and kahit na sa ordinary situation, hire on character, train on skills. Yung kakayahan na bumaril, etc., you can acquire that eh. Pero yung karakter ng tao, napaka-importante. Hindi ito ang unang beses na umabuso sa kapangyarihan ng isang pulis, pero ipinipilit pa rin ni Interior Secretary Eduardo Año na isa itong isolated incident. Pero hindi raw nila ito kinukonsenti, lalo't hindi maikakaila ang epekto nito sa imahe ng mga pulis.